natin, ipag-pray, follow up, tulungan, no? Tulungan na ibalik. Kasi si Lord naman ang tumatanggap ng sakripisyo at siya rin naman po ang nagbibigay ng rewards. Kaya maraming Kristiyano nagtatampo sa Diyos, Lord, pagalingin mo ako, no? Kapag hindi gumaling, nagtatampo, nagagalit sa Diyos, no? Kasi they expecting God will return something on what they do. Kaya nga tayo naglilingkod, kaya tayo sumasamba, kasi sacrifice natin to. Sabi sa Romans chapter 12, this is our living sacrifice. Walang balik. Alam mo na kasi si Lord ang tumatanggap. Ang tinatanggap ng Panginoon, sacrifices. Kaya nga throughout the Bible, sacrifices is very important and it's really matter to God. Yung magkapatid, anong issue? Anong pinakamainam na hinandog? It matters to God. Kasi lahat ng sakripisyo nyo, si Lord ang tumatanggap. Now, ang sabi dito, she did it for my burial. Kaya nga po, yung ating pong pangatlo, na siya po ang ating conclusion, no? Ito po yung tinatawag na memorable commendation. Amen po? Memorable commendation. Naalala niyo po ba kanina yung sinabi ko, paano nalaman ni Mary yung kamatayan ni Jesus? Paano ba nalaman? Saan siya kumuha ng idea? Paano nalaman ni Mary na mamamatay na si Jesus? Kaya siya nag-prepare ng mamahaling pabango. Paano po? Alam niyo po kung bakit? Bigyan ko po kayo ng idea. Sa Luke chapter 10, 38 to 42, alam niyo po ba yung istorya na dumalo ang Panginoon sa bahay ng magkakapatid na ito at bumungad agad yung magkapatid at si Martha ay pumunta agad ng kusina at nagluto, naging abala. Samantala, anong ginawa ni Mary? Siya ay lumuhod sa paanan ng Panginoon. This is a day before, bago bumalik ang Panginoon. Now, naniniwala ako with all of my heart. Kaya sinabi ng Panginoon, ito yung pinakamakainam. Kasi bakit po? Dito itinuro ng Panginoon. From, no, yung kanyang kamatayan. Kaya nalaman niya, He knows His purpose already. Amen po? And she had your sister called Mary, which sat Jesus in her feet, and hear His word. At sa story ng Martha, si Martha naman distracted for the preparation. Bakit tinayaan ni Jesus makinig si Mary? Habang si Martha sa halip na nagluluto, busy sa kusina. Now, paano nalaman ni Mary? Kasi nakikinig siya sa sinasabi ni Jesus. At ito yung maganda. Kapag kayo nakikinig lagi, meron kayong personal Bible reading. Kinakausap niyo ang Diyos, ang dali-daling maintindihan ng purpose ng Panginoon. Ang dali niyo maintindihan yung purpose, kaya naintindihan agad ni Mary yung purpose niya. Ano yung ginawa niya nung araw na yan? Ginawa niya, ito yung pinakamahalaga para sa Panginoon. Amen? Itinuturo ni Mary dito na ang buhay Kristiyano ay hindi lang laban ng paglilingkod, kundi laban ng pakikinig. Labanan ng lalim sa salita ng Diyos. Kaya nga po, ako I believe in all of my heart, kapag umupo kayo dyan and you are intentionally, no, hear the word of God, grabe. Sabi po, faith comes from hearing and hearing and hearing the word of God. Tama po? Now, paano nagkaroon ng connected purpose si Mary sa buhay ng Panginoon? Because of His memorable contribution, His memorable sacrifices. Kaya naman, ang ganti ng Panginoon sa Kanya, memorable commendation. Maaalala ang ginawa ng babaeng ito. Maaalala sa 4 na sulok ng gospel.
habang may pastor, preacher na nagtuturo. Maaalala. Sabi ni Jesus, the story of sacrifices, the contribution ng babaeng ito marinig sa susunod na mga generation. A story worth telling. Alam nyo ba ang word story? He is, no? Are not God blessing you? No? Hashtag. Bagong kotse. Bagong promotion. Bagong increment. No? The word story to tell is you are blessing to God. Ayan po. Napiplease nyo, natutuwa ang Diyos sa inyo. Yung sinabi mo na alam mo, brother and sister, ito po, makinig po kayo. No? Tapos na po tayo dito. Sinabi dito, alam mo, brother, sister, bakit ako pinagpapala ni Lord? Dapat ganito po tayo nagte-testimony. No? Kasi isang araw, kaya, no? Not to mention, for example, pinagpala ka ng bagong kotse, bagong bahay. Kasi di ba pag may nagte-testimony, ganito, salamat dahil may bago po kaming kotse, may promotion, tama po ba? Sometimes kasi tayo yung nauuna na sa ating testimony. Pero the word testimony, test, and po ba, before yung tinatawag po nating kasunod pa. Amen po. Ang sinasabi ko dito, ito po yung sinabi dito. No? Brother, sister, bakit ako pinagpala ng Panginoon? Kasi isang araw, no? Inilaban ko ang pananampalataya ko sa Panginoon. Amen po. Kasi alam nyo, gipit kami, pero inilaban ko yung pananampalataya ko. I do worth sacrificing. Hindi man detailed, pero kuha ng lahat. Amen po? Kaya itong story ni Mary, ikinukwento ni Lord sa 4 na gospel, this is story worth telling for us. Dahil yung purpose ng buhay ni Mary nag-connect sa buhay ng Panginoon. Now, how about us? Our story is story worth telling? Yung kwento ba natin, yung kwento mo, sa mga susunod ng panahon, yung kwento mo ay connected purpose ba sa buhay ng Panginoon? I will end in this story. Alam niyo po ba yung Thomas Crown Affair? Napanood ko po ito sa sa Prime. Ito po yung istorya, si Pierce Brosnan. Ang istorya po kasi nito, ang hypnostic na story, isang billionaire, ganda lalaki, nasa kanya na lahat, na-bored sa buhay, na-bored po siya. Kaya ang ginawa niya, naisipan niya magnakaw. Alam niyo po yung ninakaw niya, yung painting na Monet, yung $1 million ang halaga. Then meron pong isang babae, si Nere Russo, isang insurance detective. Inalam niya, sino yung nagnakaw? No? Na milyon-milyong halaga ng painting. At kanya na-discover yung bilyonaryo, si Pierce Brosnan. Tapos, sabi niya, ang bigat nito. Bakit? Sabi niya, how do you get a man who was everything? Paano mo huhulihin ang isang tao na nasa kanya na ang lahat? Paano mo pananagutin ng isang tao na halos nasa kanya na ang lahat? Now, para maintindihan natin yung subtitle, no? Ito po yung subtitle kasi. Let me say, inimbitahan ka ni Henry C. Jr. kasi patay na yung senior, tama? Sa kanyang birthday. Pero may isang requirements. Dapat may regalo kayo sa birthday ko. Hindi po, di ba sobrang nakaka-stress yun? Yung regaluhan mo na yung isang tao na sobrang yaman, na halos nasa kanya ng lahat, tama po? Ay kung yung katabi mo, mag-birthday, okay na lang din, isang palok, tama? Isang no? Isang palok, no? Okay na. Pero yung imbitahan ka personally ni Henry C. Jr., yung requirements lang, regalo, nakaka-stress yun. Kasi kung re-regaluhan mo ng cellphone, yung mamahaling cellphone meron nyo, kung re-regaluhan mo ng sinturon, baka
Louis Vuitton, ang pinakamahina. Hermes, tanga. Ang sakit sa bangs nun. Di ba, ang sakit sa ulo? Yung reregalo mo yung tao na nasa kanya ng lahat. Tama po. Paano mo aarestuin ng isang tao na meron siya ang lahat? Kaya niyang bilhin ang lahat. Now, paano mo reregaluhan si Lord na nasa kanya ang lahat? Paano mo sasambahin ang Diyos na nasa kanya na ang lahat? Sinasamba ng hangin, sinasamba ng anghel. Paano mo sasambahin ng Diyos? Now, paano? Not in our terms, but in His terms. Kaya natuwa siya kay Mary dahil days before, nang umupo siya sa paanan ni Jesus, nalaman niya yung mensahe niya, kaya namang ginawa niya ito, nag-prepare siya ng perfume para sa kanyang burial kasi alam niya, ito yung gusto ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, malaman lang natin ang gusto ng Diyos, masaya na siya doon. Amen po? Kaya nga po, yung kwento niya sa 4 na sulok ng gospel, inalala ng Panginoon. One thing for sure mga kapatid sa Panginoon, ano yung gusto ng Panginoon? Bottom line, we must connect our lives in His purpose. Amen po? In your marriage, in your study, in your work, it must be connected to God, to Jesus. So our purpose will become part of His redemptive story. I hope this night may natutunan po tayo. To God be all the glory. Pastor Jake. Tayo po ay yumuko sa Panginoon. And I believe with all of my heart, mga kapatid, if you will treasure this message, isa lang po ang gusto ng Panginoon at siya ay matutuwa. Gustuhin natin yung gusto ng Panginoon. Aming Ama, salamat po dahil at this very moment, ipinaunawa mo po sa amin ng aming ultimate motive is to please you. To be connected in your purpose. It's not about our opinion that really matters, but your will matters in our lives. Lord, help us. Teach us become Mary. Lord, salamat po. At kung kami po ay nagkulang sa mga aspeto ng aming buhay, help us, O Lord. Let's sing, mga kapatid, as a last song, Make Me a Blessing. Sige po, yung hymnal po natin, kantayin po natin, Make Me a Blessing. Okay lang po, nakaupo. Nag-irin po isang kopya. Anong page po yan? Anong page po? 54. Alam niyo po yung message ng kanta na ito, mga kapatid sa Panginoon. We are a blessing to God. Blessing tayo sa Panginoon. Kaya nga, awitin natin to sa Diyos. Lord, make me a blessing in your eyes. Amen po. Kantayin lang po natin yung una at yung pangatlo. Making the sorrowing
Basahin po natin tong panalangin. Let be our prayer. Make us a blessing, O Lord. Salamat po, Panginoon, dahil po ito po yung nais po namin, Panginoon, hanggang sa huli. Malugod po namin ang iyong kalooban, magawa po namin, at maging blessing po kami sa inyo, Panginoon, at sa iba. Ito po aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa lahat po yung magwika ng Amen. To God be all the glory. All right, we thank God for the message. Amen. And let's all stand up once more. Let's go to sino ba yung may may urgent prayer request? We will close the service with prayer time. Okay, please include in your prayer Abby and Sister Anna. Okay, they're bearing child for 9 months. So let's pray for them. Let's pray for Preacher Marco o Brother Marco na makayanan niya yung situation nila, especially yung kanyang wife, si Sister Joanne. And who else? Sino pa may mga sakit? Sister Maricon, saka Sister Cathy Vitan. Lumalaban sila sa cancer. Sister Maricon, cancer. Sister Cathy, cancer. And sino ba yung Brother Benji? Papray natin yung Kabati couple. Yung kailang mission trip, so to speak. I hope that magawa nila. And also Sister Jean, yung will ng Panginoon sa kanila. Let's pray. Glory and glorious Father in heaven, once again, Lord, we thank you for this opportunity you have given to us once again. Salamat sa sustaining grace. Bagamat bawat isa ay walang umuwi, dito na po kami lahat upang sambahin kayo sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa pribileyo na maluwalhati or sambahin ang inyong pangalan. At salamat, Panginoon, sapagkat kahit may mga pagkakataon na hindi po naman kami ganun katapat, pero nagpapasalamat po kami dahil kayo ay patuloy na nagtatapat sa amin. Lord, we pray tonight, yung mga kapatiran po namin, they need your
protection, your guidance, your provisions to them. We pray, Father, for Sister Cathy Vitan, yung kanya pong karamdaman. Siya po ay, alam po namin na sila ay lumalaban sa kanya pong karamdaman, not because of their own strength, but because of your grace. We commit also Sister Maricon. Lord, tulungan niyo po siya, yung kanya pong financial na pangangailangan, sa kanya pong pagpapagamot din, nawa Panginoon ay abutin niyo po yung kanya pong pangangailangan, aming Ama. At tinalapit po namin ang kabatik couple, yung kaya pong goal sa kaya pong pagbabakasyon is to magnify your name through sharing the gospel to their loved ones. And so Lord, we pray, gabayan niyo po sila, tulungan niyo po sila. At ganoon din po Sister Jean, yung plan niyang pag-exit sa Kuwait next year. But we pray for your will, doon siya mag-rely po, Panginoon Diyos. Also, we commit Sister Ana Loren. Siya po ay nagdadalang tao. Lord, we pray for protection, good health sa kanyang baby, sa kanya, provision, Panginoon, sa kanilang mag-asawa. At di po biro yung mga anak po dito, it's true. But, Lord, if we truly indeed trust you by faith, yung mga bagay na yan is just wala lang, Panginoon Diyos, because kung ito'y kalooban mo, you will provide. At the same time, you will guide and you provide their needs. Even Abby, we pray, Father, for your protection to the baby, to her health, provision for their needs, and needs nilang mag-asawa, Panginoon Diyos, sa pagpa-check up, sa insurance, hanggang sa lumabas ang bata, Panginoon Diyos, i-provide niyo po yung mga pangangailangan nila, Panginoon Diyos. Lord, we come before your throne, begging and asking, with our heart, trusting you, Father. And so, Lord, we praise you today, and praise you tomorrow, and until the Lord Jesus comes. May your name be magnified in our midst. In Christ Jesus' name we pray. Amen. All right, so good evening and blessed Sunday to all. Amen. Sister Jean, bye-bye. Brother Benji, bye-bye. See you on Tuesday, the Lord's willing.